Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa. Nakatutok pa rin kayo dito sa amin sa Dole sa AFP Radio. Ako po ang makakasama nyo ngayong araw, Carla Santiago Malabad. Ako naman po si Team Laderas. Kami po ang inyong makakasama para talakayin ang mga napapanahong balita at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Shout out po muna sa ating mga taga-subaybay na laging pong nakatutok sa atin sa Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Pati na rin po sa ating mga viewers na laging nanonood sa atin sa Department of Labor and Employment at AFP Radio DWWD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Isang pagpala at mainit. Ayan, mainit na sa labas, no? Na umaga sa iyo, Sir Tim, at syempre sa ating mga kamanggagawa ngayong ika-11 ng Marso. Ayan, at kahit nga hindi pa opisyal, Sir Tim, no, na ina-announce ng ating mga eksperto sa DOST Pag-asa na summer na tag-init na, ay talaga naman na damang-dama na ito ng ating mga kamanggagawa. Pati na rin natin, no? Yes, Ma'am Carla, totoo yan. Talagang ramdam natin ang init. At kapag ganitong mga panahon nga, Ma'am Carla, mas nagiging vulnerable ang ating mga manggagawa sa iba't ibang sakit o kondisyon na may kinalaman sa pagtaas ng temperatura. At syempre, kasama nga dyan, Ma'am Carla, yung tinatawag nating heat stress o heat exhaustion. Yes, at yan nga ang sinasabi mo, Sir Tim, na heat stress. Yan talaga ramdam na ramdam ng ating mga kamanggagawa na yung trabaho nila nasa labas, di ba? Lalo yung mga nakabilad sa araw. Oo, nakabilad sa araw, yung mga nasa kalsada, pati na rin yung mga papunta sa work tsaka pauwi, di ba? So, kaya naman yan, mga kamanggagawa, yung pag-uusapan naman natin ngayong umaga. Ano ba tong heat stress na tinatawag na to? At paano ba to maiiwasan nating mga magkakamanggagawa? At sa mga, lalo na sa ganitong panahon ng tag-init. Makakasama po natin maya-maya lamang isang eksperto mula sa ating DOLE Bureau of Working Conditions, si Medical Officer 3, ayan, Dr. Sheila Lori Fortin Faburada. Pero bago yan, good news muna tayo.
Unemployment rate, patuloy ang pagbaba nitong Enero. Bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 4.3% ngayong Enero mula sa 4.5% noong nakaraang taon. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 3.9% noong Oktubre 2024. Sa bilang, tinatayang nasa 2.16 milyon ng Pilipino ang walang trabaho nitong Enero, kapareho ng bilang noong Enero ng nakaraang taon. Ngunit mas mataas ito kumpara sa 1.97 million na naitala naman noong Oktubre ng nakaraang taon. Samantala, umabot naman sa 95.7% ang employment rate ngayong Enero, mas mataas kumpara sa 95.5% noong January 2024. Sa kabuuan ay naitala ang bilang ng mga may trabaho sa 48.49 million ngayong taon. Kaugnay nito, sinabi naman ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na patuloy ang ahensya sa pagpapatibay ng labor market at sa pamamagitan nito ng mas pinaiting na mga job fairs sa ilalim ng Trabaho sa Bagong Pilipinas program. Ayon sa kalihim, isinasagawa ito ng buwanan o 2 beses kada buwan upang matulungan ang mas marami pang Pilipino, lalo na ang mga nasa vulnerable sectors na magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ring pinalalakas ng DOLE ang suporta sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng Adjustment Measures Program or AMP. Partikular na sa mga kanayunan. Kasabay nito ay sinusulong din ng ahensya ang digitalization ng mga public employment services upang mapadali ang paghahanap ng trabaho at mapahusay ang efficiency ng mga employment platforms gaya ng PhilJobNet at PESO Employment Information System o PEIS. Magandang balita naman tayo mula sa lambak ng Cagayan. Higit 600 displaced workers sa Santa Ana, Cagayan, tumanggap ng 48 million pesos na separation pay sa tulong ng DOLE. Mahigit 600 na manggagawa na naapektuhan ng pagsasara ng 2 negosyo sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA ang nakatanggap ng 48 million separation pay noong ika-25 at 27 ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Kasama sa mga naapektuhan ang mga casino dealers na nawalan ng trabaho nang magsara ang kanilang mga kumpanya noong December 2024 matapos ang isang closure order mula sa CEZA. Ang kanilang separation pay ay ipinamahagi sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment Region 2 na nangasiwa upang matiyak ang karapatan ng mga manggagawa. Nagpasa ng resolusyon ang CEZA Tripartite Industrial Peace Council na pinamumunuan ng DOLE na nag-uutos ng agarang pagbabayad ng mga benepisyo ng mga manggagawa. Ibinahagi ni DOLE Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. na patuloy silang magbibigay ng suporta at tulong sa mga apektadong manggagawa. Nagbigay din ng DOLE ng Labor Education Service upang ipaliwanag ang tamang pagkalkula ng separation pay at iba pang mga benepisyo. Para sa maraming manggagawa, ang payout ay nagsilbing mahalagang safety net para sa kanila. Nag-organisa rin ang CEZA at DOLE ng job fair upang matulungan ang mga manggagawa na makahanap ng agarang trabaho. Sa kabila ng pagsasara, ang mga may-ari ng apektadong kumpanya ay nangako na bibigyan ng prioridad na i-rehire ang mga natanggal na manggagawa kapag sila ay naka-recover na. Upang higit pang matulungan ang mga displaced workers, mahigit sa 400 individual ang na-profile bilang potensyal na mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o ang TUPAD program at DOLE Integrated Livelihood Program o ang DILP. Ang mga programang nabanggit ay nagsisiguro na patuloy silang makatatanggap ng suporta at magkakaroon ng akses sa mga oportunidad sa kabuhayan at trabaho.
Good news naman tayo mula sa Zamboanga Peninsula. NLRC Satellite Office binuksan na sa Isabela City, Basilan, sa isang mahalagang hakbang upang mas mapalakas ang ugnayan ng paggawa at mas mapabuti ang serbisyong pampubliko. Ang National Labor Relations Commission, Regional Arbitration Branch 9 at ang Department of Labor and Employment Region 9 ay lumagda ng isang Memorandum of Agreement para sa pagtatalaga ng NLRC Satellite Office sa Dole, Isabela City Field Office noong ika-7 ng Marso ng kasalukuyang taon. Layunin ng satellite office na magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa publiko, lalo na sa pagbibigay ng higit na accessible na mga programa para sa proteksyon at kapakanan ng mga manggagawa sa Basilan Province. Ayon kay Dole Regional Director at Regional Coordinating Committee 9 Chairperson Albert Gutib, mahalaga ang pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng mga kliyente at gobyerno. Binanggit niya na ang MOA signing ay patunay na sama-samang pagsisikap na dalhin ang mga serbisyo malapit sa mga mamamayan. Hindi lamang sa Region 9 kundi pati na rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, lalo na sa Basilan Province. Ang satellite office ay tutugon sa mga agarang pangangailangan ng mga manggagawa at mga employer, magbibigay din ng gabay na labor standards, dispute resolution processes, at iba pang mga issue na may kinalaman sa paggawa. Nagpahayag naman ng pasasalamat si NLRC RAB 9 Executive Labor Arbiter Attorney Lizanilla Amarga sa kahalagahan ng lokal na mekanismo para sa mga labor disputes. Ayon kay Attorney Amarga, ang pagbuo ng satellite office ay nagpapalapit ng mga serbisyo sa mga tao sa Basilan at hindi na kailangang maglakbay papunta pa sa Zamboanga City upang humingi ng legal na tulong. Pinirmahan ng MOA sa presensya ni Mr. Alsud Paji, Labor and Employment Officer 2 ng Ministry of Labor and Employment o MOLE Basilan at ng mga miyembro ng RCC9. Sa paglalagda ng MOA, inaasahang magsisimula agad ang operasyon ng satellite office upang agad natugunan ang mga isyung may kinalaman sa paggawa at magbigay na rin ng suporta sa mga manggagawa. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Dole Bureau of Working Conditions Medical Officer 3, Dr. Sheila Lori A. Fortun Faborada. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the Department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards.
Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards and policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the DOLE regional offices as they conduct administration and enforcement activities in their respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs, measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities. There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development, Monitoring of programs such as Construction Safety and Health Program, Technical Safety Inspection. And the last flagship program is the Case Management. The Labor Inspection Program ensures that private sector establishments employing workers comply with the general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers to just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of SENA referral, anonymous complaint, and request for inspection, and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisory Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training modules offered in TAV, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is the inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipments, and other mechanical equipments. The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions, and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions, Construction Safety and Health Program, Review and Evaluation of Technical Plans, Processing of Certificate of Appearance of PMEs and PEEs, Work Alert Reporting, Processing of Certificate of No Pending Case, Disposition of Labor Standard Appealed Cases, General Labor Standards and Occupational Safety and Health Queries and Requests for Inspection-related data, Medical Services or Assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends,
and development, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Nagbabalik po ang programang Dole sa AFP Radio sa pagsisimula ng mas tumataas pang temperatura sa bansa dulot ng nalalapit na tag-init o dry season. Sa mga ganitong panahon, mas nagiging vulnerable ang ating mga kamanggagawa sa mga heat-related conditions. Katulad na nga yan ng nabanggit natin kanina, Sir Tim, yung heat stress. At para pag-usapan kung ano nga ba ang kondisyon na ito at kung paano ba ito maiiwasan ng ating mga kamanggagawa, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Sheila Lori Fortin Faborada, Medical Officer 3 ng Dole Bureau of Working Conditions. Doc Sheila, magandang umaga at welcome sa Dole sa AFP Radio. Hello po, good morning po. Dr. Sheila Fortin Faborada po from the Department of Labor and Employment po sa BWC po. Good morning. Hi ma'am. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon dahil talaga pong nais natin yan, Doc Sheila, no, na mabahagi sa ating mga listeners at viewers itong impormasyon po tungkol sa heat stress na isa po sa mga epekto ng matinding init na ating nararanasan po ngayong panahon ng summer dito sa ating bansa. Doc, ano po ba yung heat stress at kailan ba ito madalas nararanasan, Doc? Ang heat stress po, siya po yung leading cause po ng ating work-related deaths. Pwede po rin niyang palalain po yung mga pre-existing illnesses na tinatawag natin or yung comorbidities ng ating mga manggagawa. Gaya na lang po ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, mental health din po. Nakaka-exacerbate din po dahil po sobrang init at hika at saka iba't iba pong risk po na pwedeng maaksidente dahil nga po magkakaroon tayo ng tinatawag na heat-related illnesses, no. Yun po kunwari na himatay po dahil sa sobrang init ang ating manggagawa, nagkaroon ng heat cramps po na pwede po pag lumalayo, nagkaka-cause po siya ng rhabdomyolysis or yung breakdown po ng muscles natin na nagkakaroon po ng cause ng acute kidney injury, no? Tapos, pwede rin po, ang pinakamalala po nun is yung heat stroke. Yun po. And syempre po, yes. Usually naman po, lalo na po pag dry season yan. Ibig sabihin ngayon na po sa atin, wet and dry season lang naman po tayo. Usually summer. Ang summer kasi sa atin nagsa-start dapat April, pero dahil nga po sa climate change, medyo nararamdaman na natin ngayon. March hanggang May po, minsan nag-extend hanggang June po. Yan po. Ayan. So, tama, no, Doc Sheila, hindi lang siya basta isang kondisyon. Minsan nakakaapekto pa siya, ma'am, sa iba't ibang mga pre-existing conditions na nung ating mga kamanggagawa. Yes. Pagdating naman po sa sintomas, Doc Sheila, ano po ba yung pagkakaiba ng heat stress mula naman sa heat stroke? Meron po bang pagkakaiba yung dalawang kondisyon na ito, Doc Sheila? Opo, yung kasi heat stress po, yun po yung overall na heat load natin, no, na na-experience po natin yun. So, pag heat stress po, pwede tayong, or heat exhaustion po ang tinatawag natin doon. Maaari po tayong mahilo, makaramdam ng hilo, o kaya po sobrang pamamawis, nagsusuka, nanghihina po, sobrang uhaw, yan po. Tapos, syempre po, ang heat stroke, yun na po yung pinakamalalang form ng heat-related illness natin, no? Yung most severe form. So, yun po nangyayari po pag yung katawan natin, yung nagfe-fail na siya para ma-regulate yung mga sistema natin. So, kasi na-overwhelm na siya sa sobrang init po. So, ang mangyayari po, yung limitasyon ng kakayahan ng tao na ma-tolerate yung init, hindi na po kaya. So, yung mga organs natin nagfe-fail, tayo po, yung, di ba po, heat exhaustion kasi, nakakaramdam tayo sobrang uhaw, lumalabas kasi yung mga electrolytes natin sa katawan in the form of pawis, sobrang pagpapawis. Dito po, sa heat stroke kasi, sobrang bilis niya po, within 10 to 15 minutes, pwede pong ma-heat stroke ang isang manggagawa or isang tao na
lalo na po yung may mga comorbidities, and doon po makikita natin hindi sila nagpapawis kasi nga tawag dito na overdrive na yung sistema nila, so hindi na po normal yung functions ng ating mga organs, at the same time nakakaramdam din po sila una mahihilo, bigla na lang pong tutumba, makokoma, and ang pinakamalala pong consequence nun is pagkamatay po, and sobrang bilis lang po nun, within 10 to 15 minutes po. Yeah, so talagang kailangan, Doc, no, iwasan talaga natin yan, lalo na Yes po. very mainit ngayong panahon na to. Pagdating naman, Doc Sheila, sa mga mataas yung risk, kaya nabanggit nyo kanina yung mga may comorbidities po. Sino-sino pa Okay. po ba yung iba na mataas ang risk at maaari pong lubhang maapektuhan kapag nakakaranas po sila ng heat stress, Doc? Opo, bukod po dun sa may mga comorbidities po natin, yung may mga mataas na panganib or risk po is yung mga bata po, mga 4 years old pababa. At the same time, yung anit po mga seniors, mga 65 years old pataas. At sa ating mga manggagawa naman po, syempre yun po yung mga manggagawang madalas na na-expose sa heat stress. Sino po ba yung mga yon? Yung mga nasa agrikultura, mga nasa mga magsasaka natin, mga mangingisda, yung mga nasa construction, mga nasa minahan, nasa factories, indoor and outdoor po kasi yung mga setting na mas mataas po yung heat na nakukuha natin, lalo na po pag summer, kasi yung mga katulad ng mga nasa boiler rooms o kaya yung mga baker, yung nasa pugon, yung nagpupugon, syempre malakas, mainit po yun, no? Tapos yung mga nasa service industry, yung mga driver, mga ride-hailing apps, Grab, Lalamove, mga ganun Yeah. po. Tsaka po, yung mga nasa turismo po, yung mga tour guide, nagtutour guide, lalo na summer, di ba? Tapos, yung mga athletes po natin na nagte-training din po sa labas, yun po. Sila po yung mga nasa matataas yung risk po na makakuha or maka-acquire ng heat stress or heat stroke, heat-related illnesses. So mas madalas yung mga nasa labas yung apektado Yes, ng heat opo. stress. Yes. Carla, Opo. Doc Sheila. Tuwing kailan ba natin, Doc Sheila, naman may tuturing na mataas yung insidente ng heat stress, at saang mga lugar ba in particular merong mataas yung risk na makaranas nito, Doc? Usually po kasi 'di ba pag summer, yun gaya po nung nasabi ko kanina, is pag panahon ng tag-init. Yan, mataas po yung bilang ng mga heat-related illnesses. Lalong-lalo na po sa mga lugar ng paggawa ng mga pabrika, boiler room, sa mga bukirin, sa mga probinsya, construction sites, minahan, yan po. Tapos, syempre yung sa mga lugar po sa atin, sa Pilipinas, usually sa norte, 'di ba, sa Cagayan, yung mga matataas po yung heat indexes na tinatawag po pag nire-release po ng Pag-asa, yun po usually yung may mga matataas na cases or mga risk ng magkaroon ng heat-related illness. Ayan. At dahil nga po, mga kamanggagawa, mataas yung risk na nararanasan natin in relation to heat stress sa mga lugar pagawa sa panahon ng tag-init, nagkaroon tayo, Doc Sheila, na nagpalabas tayo ng DOLE Labor Advisory Number 8, Series of 2023. Ayan. Paki-explain naman, Doc, ano po ba yung layunin ng DOLE na kung bakit natin to in-issue, at sino po ba yung sakop nitong labor advisory na to, Doc Sheila? Yung Labor Advisory Number 8 po, Series of 2023, is issuance po na nilabas po ng DOLE para po sa ating mga manggagawa, lahat po, employers, employees ng private sector po. Siyempre po, yun po is para matugunan po yung mga heat-related illnesses natin, para po mabawasan, at the same time, maiwasan and makontrol natin yung heat stress sa ating mga workplaces po. Ayun. So sakop nito yung lahat ng private establishments. Yes po. Workers and employers. Ayan. Oo. Yes Ang kawain po. naman, yung mga katulad naman natin, sakop yata tayo ng Civil Service Commission. No? Opo. Ano-ano naman po, Doc Sheila, yung mga iminumungkahing hakbang sa nasabing labor advisory para nga po maiwasan at makontrol yung heat stress sa mga lugar pagawaan? First thing po is yung una is i-assess natin yung workplace natin, kung
possible ba na magkaroon ng risk of heat exposure yung isang workplace na yon? Gaya nga ng sinabi ko sa pabrika, sa construction sites natin. At the same time, hindi lang po yung workplaces, kundi pati na rin po yung mga manggagawa natin na maaaring magkaroon po ng may mga pre-existing illnesses or kunwari sabihin natin itong si empleyadong ito or si manggagawang ito ipapalabas mo siya ang magiging messenger natin, may papadala sa ibang meron pala siyang history ng stroke, baka pwedeng mapalitan natin. So, kailangan nating i-assess, hindi lang po yung workplace, but pati po ang ating mga employees para po safe din po sila sa atin, lalo na po ngayong tag-init. Pangalawa po, syempre, minumungkahi po ng labor advisory na ayusin po natin yung ventilation ng ating mga workplaces at kung ano rin po, maglagay rin po tayo ng heat insulation, yung mga shades, yung maglagay rin po ng mga ventilador. Tapos, pangatlo po is yung magbigay po ng proper na PPE para po maiwasan naman po yung kasi yung sa heat stress yun po, tatlo pong factors yun yung metabolic heat, yung init ng katawan natin. Pangalawa is clothing. So, ibig sabihin, yung mga damit natin, PPE natin, nakakadagdag din po siya sa factor na pagkakaroon ng heat stress. So, kung hindi naman natin maiwasan, kasi nga, meron tayong gloves, meron tayong face mask, meron tayong mga bota. Syempre, sana po temperature appropriate yung ating mga PPEs or uniforms, lalong-lalo na po sa ating mga outdoor workers po. Pang-apat po is yung magbibigay tayo ng libre na potable and free na water. No, kasi po ang sa labor advisory, ang advice po namin is yung 2 to 3 liters per day na makainom tayo ng tubig. Kahit hindi po uhaw ang isang tao, syempre nagkakaroon pa rin po tayo, naglalabas pa rin po tayo ng init. So, mas maganda po, hydrated tayo, well hydrated po tayong lahat. At last po is yung sana po ma-encourage po natin ang ating mga employers na magkaroon po ng flexible work arrangements po para mabawasan po yung exposure natin sa init. Kung kunwari, yung tinatawag na broken time schedule yan, yung magsa-start ng specific time na mas maaga para hindi po ma-expose sa ilalim ng initan. Usually 10 to 2 to 3 p.m. po yan. So kung construction worker, mag-start sila ng maaga. Tapos sa hapon, simula 3 o'clock hanggang 6 o'clock, ganun 7 o'clock. Yun po yung broken time schedule natin na tawag. And lastly po, dapat po tayo is maging maalam sa mga signs and symptoms kung ano po ba yung simptomas ng heat stress at heat stroke po. Yun po. Ayun. So talagang enumerate na dyan sa labor advisory kung ano yung mga pwede na i-implement sa ating mga establishments pagdating sa pag-iwas nga dito sa pagkakaroon ng heat stress. Pagdating naman, Doc Sheila, sa pagkakaroon po ng isang heat stress program sa ating mga pribadong establishmento, ito po, ano po ba yung guidance ng DOLE dito? Nire-require po ba natin ito na meron sila? At ano po ba yung dapat na included doon sa isang heat stress program, Doc? Kasi syempre mag-implement tayo ng comprehensive heat stress prevention program, essential siya para sa safety ng ating mga empleyado, para against sa heat-related illnesses. So, yung mga nakapaloob doon, syempre yung policy statement, bakit po kailangan nating magkaroon ng heat prevention program, heat stress prevention program. Next, yung objectives. I-define natin ano po ba yung goals natin and objectives natin. Pangatlo po yung roles and responsibilities, hindi lang po nung management, pati na rin po ng empleyado at nung OSH committee na rin po natin. Pang-apat po is yung risk assessment. Bale, syempre kailangan yon para ma-evaluate natin regularly at ma-identify natin yung mga heat stress hazards natin sa ating mga workplaces. Pang-lima po, yung control measures na gagawin kapag na-assess natin yung mga heat hazards natin, heat stress hazards natin. And yung provision of PPE kasama po dapat dun sa program. And yung hydration protocols po, yun nga po, yung dapat po free
yung tubig natin sa Water. lahat ng area. Dapat accessible po yan. Mm. Tapos, training and education. Kailangan po equip po ang ating mga empleyado para mayroon silang knowledge kung paano po ma-prevent at ma-recognize kung ano po ang heat stress. Paano po, ano pong training, yung mga sessions, mga katulad nito, learning sessions, yung mga materials, mag-distribute po tayo ng mga IEC materials, mga brochure, mag-post po ng mga posters. Tapos, syempre, kailangan din po tayong merong trained employees for emergency response. Bale, dyan na po papasok yung ating mga safety officers, first aiders, occupational health physicians, nurses, yun po. At lastly po is yung monitoring and reporting. Siyempre, kailangan po natin yan sa DOLE, no? And program evaluation and review para po kung makita natin kung ito bang programa mo is effective ba sa iyong workplace o kailangan pa nating i-tweak para mas maging more effective. Yan po. Ayun. So pag ganito palang mga panahon, Doc Sheila, 13, no, very important yung ating mga OSH committees Yes. sa ating Opo. mga private establishments kasi sila din yung makakatulong para i-assess yung risk doon sa ating mga companies, di ba? Opo. Mas maganda nga yung nabanggit, no? Kailangan trained din. Hindi lang dapat Yes sa po. dokumento, kailangan meron equip din and aware lahat sa mga gampanin nila para maiwasan tong heat stress. Oo, kasama na dyan yung first aid. Kasi syempre pag kapag wag naman sana merong nakaranas nito, alam natin kung ano yung gagawin para doon sa ating apektadong kamanggagawa. Yes. Bukod po sa mga nabanggit sa Labor Advisory, Doc Sheila, ano pa po bang mga hakbang yung maaaring gawin ng mga private establishments para masiguro po yung kaligtasan nila sa epekto ng matinding init ng panahon, Doc Sheila? Pwede po silang mag-develop po nung acclimatization program, yung parang acclimatization, isasanayin nila yung mga workers bago po isabak talaga kung hindi po talaga natin maiiwasan na magtrabaho ng yung work hours na sa initan talaga. 'Di ba yung kunwari, pag yung mga returning workers yan, mga 4 days kailangan i-acclimatize bago natin sila palabasin para ganitong heat o sa ganito ilang oras ka magsistay dito para masana yung katawan mo para paglabas mo na doon hindi na masyadong magulat yung katawan natin, na-a-adapt na ng katawan natin yung init. Pero syempre at the same time yung mga PPE, lahat po nung mga sinabi namin kanina is dapat kailangan pa rin pong i-take note po natin yun. And kung pwede rin po lalong-lalo na po no sa mga outdoor talaga is yung mag-implement ng body system para po syempre look out po. Oo, may kasama ka. Kasi syempre mahirap naman yung nandun ka sa isang area. Kahit sabi mo acclimatized ka na, ginawa mo naman lahat, yung PPE mo dapat naman, tama naman po. Pero syempre, iba pa rin may history ka po pala ng stroke, hindi mo alam, may high blood ka pala, hindi mo alam. Bigla kang nahimatay sa sobrang init, nahilo, so walang titingin sa'yo. Wala ka pong mahingan ng tulong. So sana po magkaroon ng body system. Ayan. Tsaka meron din, Doc Sheila, alam ko meron ding mga companies po tayo na kapag summer, iba yung kanilang uniform. Opo. O mas manipis para Mm-mm. hindi sila masyadong naiinitan. Yes po. Yung mga ganun, no? Sana Opo. meron din yung iba nating mga Opo. established. Yes po. Pero maganda yung body system, Oo, para opo. laging may kasama. Yeah, hindi mo Opo. kasi alam, 'di ba? Para meron ka ng condition kaya magandang i-consider po 'yan ng ating mga establishments. Opo. Doc Sheila, pagdating naman po sa compliance ng ating mga lugar pagawaan, simula po nung inilabas natin tong Labor Advisory on Prevention and Control of Heat Stress, kamusta na po yung ating data on compliance, ma'am? Based po dun sa monitoring and inspection po namin, meron po 100% na compliance rate po sa ating mga high-risk establishments po, yung mga construction sites po, with regards po sa heat stress. Ito po, positive po to na hakbang para sa mga employers kasi napoprotektahan nila pati yung manggagawa nila. Yes, ayun. So magandang balita pala yan, Sir Opo. Sheila. 100% para lalo na dun sa ating mga high risk establishment katulad nga nung ating mga construction companies. Kasama na din siguro dyan, Doc Sheila, yung mga
kumpanya ng ating mga security guard kasi minsan Opo. iba Sila nasa kasi labas, yung, opo. nasa labas lang sila ng mga establishments natin. Opo. At kahit naman syempre 100% yung compliance, sinisiguro naman natin na tuloy-tuloy yung pagbibigay Yes. natin ng awareness raising Yes. sa ating mga lugar pagawaan. Ano, Doc Sheila? Opo. Oo. At nangunguna na nga dyan yung ating Bureau of Working Conditions, kasama na rin yung ating mga labor inspectors, di ba? Yes. Opo. Kung sakali naman po, Doc Sheila, na may nais na humingi ng tulong patungkol sa pagpapatupad ng labor advisory at syempre para maiwasan yung heat stress at kung meron din silang mga katanungan hinggil sa mga programa ng Bureau of Working Conditions, paano at saan po ba nila makokontak ang BWC, Doc Sheila? Opo. Bale, yung lahat naman po ng DOLE regional offices, nagbibigay po yan ng technical support dun po sa mga employers, manggagawa, lalo na po yung mga OH committee natin para po mag-draft or mag-review ng mga safety and health measures nila laban sa heat stress. Hindi lang po sa heat stress, pati po kung ano pong mga tawag dito, gusto nilang ipa-assess sa amin. Opo. At the same time, sa amin po sa BWC, pwede po kayong mag-email sa bwc@dole.gov.ph or maaari po silang tumawag sa 8527-3000, local 307 po. Ayun. So, pwedeng mag-email, no, Sir Team? Yes po. bwc@dole.gov.ph. At alam ko, Doc Sheila, meron din po kayong Facebook. So, pwede din. Opo. Sa Bureau of Working Conditions po sa Facebook. Oo, yun. Pwede din doon magtanong yung ating mga kamanggagawa. Ayan. Doc Sheila, mensahe na lang po o paalala na din sa ating mga kamanggagawa, pati na rin po sa ating mga private establishments ngayong nararanasan po natin itong mas mainit na panahon. Ma'am? Apo. Ngayon po, syempre, alam po natin na umiinit na po ang panahon, papasok na po tayo sa dry season. Tayo po ay manatiling alert po sa pag-iwas sa heat stress, lalong-lalo na po ang ating mga empleyado na lumalabas. And at the same time, syempre, maging handa tayo sa heat stress. Paano ba yun? Uminom ng tamang adequate na water, siguraduhin po yung ventilation natin sa workplace ay maayos, magpahinga po kung kailangan, rest breaks po. And gumamit po nung PPE, temperature appropriate PPE or yung uniform po na pang summer kung meron po sa inyo sa mga offices, workplaces ninyo. At the same time po, sana po tayo ay maging aware kung ano po yung mga simptomas ng iba't ibang heat-related illnesses, lalong-lalo na po ang heat stroke. Tapos syempre sa pamagitan po nung ating mga initiatives sa pagtutulungan hindi lang po ng employers pati na rin po ng mga manggagawa, syempre masisigurado natin yung kaligtasan natin sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga lugar ng paggawa. Yun lang po. Yan. Hindi na namin kayo patatagalin pa, Doc Sheila. Nais rin namin ipaabot ang aming pasasalamat kay Director Alvin Corrada. Yes, Muli, sure maraming po. salamat po at more power sa Bureau of Working Conditions. Thank you po. Maraming salamat po, Doc Sheila. Thank you po. Ayan, sana mas marami talagang mga kamanggagawa at namumuhunan natin, mga owners of private establishment, kahit na rin yung mga human resource Yes. personnel, diba? Oo, na nakikinig sa atin ngayon at nakakuha ng ideya kung paano nila prevent yung heat stress, Sir Team, sa kanilang mga lugar pagawaan. Diba? So, at narinig nyo nga po mga kamanggagawa si Dr. Sheila Lori Fortin Faborada ng DOLE Bureau of Working Conditions. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BWC sa pamamagitan po ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan din po sa kanilang website. www.bwc.dole.gov.ph. At yung sinabi po kanina ni Doc Sheila, maaari po kayo mag-email sa kanila at bwc@dole.gov.ph kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa kanilang iba't ibang programa. Nandyan din po ang kanilang Facebook page, Dole Bureau of Working Conditions. At alam ko, Sir Team, meron din sila every Wednesday, Yes. kanilang hashtag Webinar Wednesdays. Ayan, kung saan ina-explain po nila yung iba't iba nating mga programa ng BWC, iba't ibang labor advisory. So maganda din po na makapanood din po kayo niyan mga kamanggagawa at i-share nyo din po sa inyong mga katrabaho or kapamilya. Ayan.
At para sa inyong mga labor-related na tanong at kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Mari din po kayo mag-send ng email sa hotline1349@dole.gov.ph o kaya naman ay mag-direct message sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang po ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating Facebook page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na rin sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph at syempre kami rin ay nasa Viber. Hanapin lamang ang ating Viber community channel, #Serbisyong Dole. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan ko anong DOLE program ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan, tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:46 a.m. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.